Mga kababayan, pinagbibintangan ni Doc Lorraine Badoy na si Liza Marcos ay nakikinabang sa mga hinahakot na pera sa Aguado Residence, hindi lang Aguado, sa Aguado Mansion, kundi yung limpak-limpak na nakukurakot ng administrasyong iwi na hindi natin alam kung saan nila dinala ang pera, ay si Butod ang nakikinabang dito. Talagang bagay silang magsama, no? Itong si Butod, syempre, si Araneta yan, eh. Ang mga Marcos, kilalang, alam nyo na, manggagamit, user nga, sabi ni Chavit Singson, di ba? And nakasulat naman sa mga libro na ang pamilyang yan ay mga magna. Right? Okay. Basahin ko lang yung post ni Doc Lorraine Badoy, mga kababayan. Ito daw yung listahan ng mga partial na ninakaw. Partial pala? Okay naman na. Okay. Ito, Gold sold in 2024, ito yung 25 metric tons, right, ng ginto. Ang halaga niya ay 125 billion. Wala tayong alam kung saan dinala yung perang pinagbentahan ng ginto natin. O nga pala, speaking of ginto, di ba? Merong palihim na nag-withdraw sana ng gold deposits sa HSBC in Hong Kong. That right? And ang mga gamit daw na documents ay falsified. Naalala niyo yung kwentong yon? Yung isa nga pala dun sa inutusan, ang sabi magiging whistleblower daw yun. So parang magsasampa ng kaso ang Hong Kong government. Hindi lang yung bangko. Di ba may ganyang balita? Laban doon sa nag-attempt mag-withdraw ng datong. Okay? So allegedly inutusan yun ni Anis nung palaka. PhilHealth funds na 89 billion at isasolid daw ni Ngiwi yung 60 billion, right? Isasolid daw niya, di ba? Pero ba't nila kinuha? Flood control, 500 billion. Ay within 3 years, trillion na yun ah. Maharlika funds, ano na ang balita? Mag-i-invest daw ang gobyerno ng Pilipinas. Yan yung investment fund, wala na tayong balita dyan. Saan na napunta ang pera? GSIS, kinuna nila ng 62.5 billion. SSS, the same amount. Land Bank of the Philippines. Saan ginamit yung pera? I think yan yung sa 250 na, baka iba pa to. I think gagamitin nga nila sa Maharlika funds. At saka yung Philippine Deposit Insurance Corporation na 117 billion pesos. Diyos ko po, trillion to kung pag-uusapan Right? 218 billion yung gold sold at saka PhilHealth. So 718 kasama yung flood control. Halos 1 trillion kasama yung Maharlika funds. 25 billion yung GSIS, SSS, LBP. Lintik, mga 1.5 billion, 1.5 trillion ito. Initial pa lang, basahin natin yung sinulat ni Dr. Lorraine. Ito yung listahan ng partial. Partial pa lang, Diyos ko, partial trillion na. Putal pa lang yung putal. Nang ninakaw, pinangalanan talaga niya, ni Bongbong Marcos sa atin. Wala pa dyan yung weekly kubra, basura 3 times a week, ha? According kay Gutesa. Yung nawawala raw ngayon. Hindi na mahagila. Wala pa dyan yung weekly kubra basura delivery para kay Liza Marcos. Pinangalanan niya. So yung dinideliver, di umano ni Gutesa, 3 times a week na isang maleta, 48 million daw ang laman, na kine-question nila yung validity kasi ang bigat-bigat daw nun, di ba yung isang bill nga raw, 1 gram. Okay? So yung 1 million is 1 kilo. 48 million is 48 kilograms ng maleta. Plus yung bigat pa ng maleta na pagpalagay mo 6 kilograms. Ang bigat-bigat daw noon. Kung malaki yung maleta Anyway, ang aking maletang malaki ay 25 kilograms ang kaya, ang capacity. Hindi naman bumibigay ang gulong. Anyway, but kung doon nga dinadala sa Aguado Residence at base sa Aguado Mansion at base sa sabi ni Spoke Sally Roque, kausap niya ang mga caretaker, may lagusan daw yun mula sa Malacanang hanggang sa Aguado Mansion. So may daanan, malamang ilalim ng lupa yun, ilalim ng kalsada.
At kung may delivery sa Aguado, imbes nga dalhin sa bahay ni Tamba sa Makati, doon dinadala, hindi yun para kay Tamba. Kung may lagusan mula sa Aguado Mansion hanggang Malacanang, ay malamang para sa Malacanang. Ay sino baga ngayon ang nagkokontrol ng sino nagpapatakbo ng Pilipinas, yung ngiwi na dumudugo ang gums? O yung hantik na asawang malaki ang tiyan, na malaki rin ang mata, na kulubot ang leeg? Tip of the iceberg lang yan. Sabi ko sa inyo, putal pa lang itong 1 trillion na ito eh. So nakakailang trillion na ng budget ang Pilipinas. Pagpalagay mo 5 trillion yung 2022. 2023, 6 trillion. Last year, 6 trillion. Ngayong taon, 6 point something trillion. Yung 2022, malamang yung half na nagastos ng TPRRD kasi half sila ningiwi, di ba? June 30 nag-transition. Pero, Diyos ko po, trillion na mga kababayan, wala tayong nakakita. Dahil kung may pinagawa, hindi bumabaha pag umuulan at bumabagyo sa Pilipinas. So, trillion ang nanakaw, mga ate. Saan tayo papunta? At ang sabi ng mga double agents sa inyo, sabi ng mga peke at mga hilaw na Duterte supporters, mag-antay tayo ng 2028. Ay ilang trilyon pa ang mananakaw, mga ating, hindi naman nagbabago. Kung tatsagaan natin, ha? Baka magulat na lang kayo, wala nang Pilipinas. Lubog na ang buong Pilipinas sa tubig. Or lumubog na sa Pacific dahil nga nagisa na ng bomba ng China. Dahil gusto ni makipag-away sa China. Sinoli na yung 60 billion ni BBM, therefore inamin niya na nagnakaw nga siya. Sinoli niya sa PhilHealth. 89 billion pala yon. So hindi niya sinoli lahat. Kaya yung Committee on Marcos Makeover, i-makeover nyo na lang siya na anti-drug crusader, baka pa may maniwala sa inyo. Committee on, infrastructure, no? Yung bagong gawa. Hindi didikit ang sinusubukan yung anti-corruption czar kay Bangag, o yung mga kwento na nagmumura siya dahil galit na galit siya sa korupsyon, lol, badoy ang scriptwriter. Yung mahiya naman kayo, hindi ganun ang statement ng leader kung trilyon na ang inanakaw. Mahiya naman kayo. Statement yun ng lampa. Or plastic. Na baka sangkot pa nga. Okay, yan, may mga proofs si Doc Lorraine ng mga partial pa lang. So malamang itong trillion na ito, 1.3 or 1.4 trillion sa estimate, ay tip of the iceberg. Ibig sabihin 10% pa lang yan, mga ating. So baka ang nananakaw 10 or 20 trillion pesos na. Okay? Akala lang natin maliit na figure yan, pero Diyos ko po, Ginoo ko, kung totoo ang isang maleta ay pagpalagay na lang natin na nagkakalaman ng 30 kilograms. Uy, si Taning nga pala, no? Naalala nyo si Taning? Galing siyang Pilipinas. Nag-post yan dati eh. Kaya nga siguro tumigil na siya sa pagpo-post about politics. Nag-post dati si Taning ha. First time kong maging successful na bumiyahe pabalik ng UK na ang dala ko ay 100 kilograms. Ano ang dala niya galing Pilipinas na 100 kilograms? Kung ang 1 milyon ay 1 kilo at 100 kilograms ang dala ni Taning, edi 100 million ang tangay-tangay niya. Million pa lang ang pinag-uusapan, mga ating. So, pagpalagay mo, 4 na luggages yung dala ni Taning. Kasi naka-business class, may nag-comment sa inyo sa vlog ko kanina na kapag ka-business class ka, allowed ka, right? Ang baggage allowance mo ay 100 kilograms. Kaya siguro nagbi-business class si Taning. So, kung hindi kaya ang bit-bit ni Taning tuwing pasikretong umuwi ng Pilipinas at pabalik ng UK ay nagkakahalaga ng 100 million pesos? What if ginto ang dala? Right? What if mga mamahaling gamit sa Malacanang ang dala? Si Taning tumahimik lang yan kasi nagkahanda booking nga eh. Kaya hindi na masyado nagpo-post sa politics. Eme lang yan, ayoko na sa politics. Gusto ko advancements in science and technology. Tot! Fuck you! Basic! Plastic yung lahat mga pukinan ninyo. Walang trabaho, nakaka-survive sa UK. Ano nang balita? Nakagraduate na ba yung isang yon? Hindi nga skugon daw yan, sabi ng friend niya. Or nakakilala niya. Sisimulan ng pag-aaral, hindi naman tatapusin. Hindi na niya kailangan mag-aaral, mga ate. What for? Kung financially independent ka na,
Shit, tigil nyo na yan. Lumalaki butas ng ilong namin pag nababasa namin mga bullshit nyo. Baka mabato lang namin kayo ng step in namin. Step in lang? Di ba pwedeng batuhin ng show eh? Visit. Diyos ko mga kababayan. So, maniniwala pa rin ba kayo sa mga double agents, even yung mga hilaw na Duterte supporters? Na mag-rally lang tayo ng mag-rally at sa 2028 ang totoong laban? Nakidnap ng tatay digong natin, na-impeach na si VP Sara, although nasa posisyon pa rin naman, pwedeng mabuhay yan, lalo't si Tito Soto ang nakaupo. Naka-archive lang ang impeachment ni VP Sara. Sige, pwede niyang halungkatin yan at ikikemi na naman, bubuhayin na naman. Ay mukhang tuta, kaya nga tinatawag si Tito Sen na tuta Sen, di ba? Mukhang tuta ng babaeng ahas. Oh. So, tip of the iceberg, trillion-trillion ang nananakaw. Meron nga raw, sino tong mga politikong ito na meron daw silang room na hindi na daw sa vault tinatago yung mga bundles of money, kundi isang kwarto na puro pera ang laman. Okay? Baka nga sa dinami-rami ng residents nila. Sabi nga ni Kiko Barsaga, yung batang congressman from Dasma, Cavite, what if pasukin natin ang bahay nila sa Forbes Park? Sa Nara Street. May bahay din sinangiwi sa Forbes Park, mga ating. Mismo si Pebbles Talakera nagsabi niyan. Yung bumaliktad. Di ba may bahay sa Forbes Park sinangiwi? Oh, tapos si Tamba, may mga biniling mga several houses din or real estate sa Forbes Park. What if lusubin daw ang Forbes Park at pasukin ang mga bahay ng mga magnanakaw? Ano kaya ang makikita natin sa loob? Sandamakmak kayang pera? Sandamakmak kayang ginto? Mga mamahalin kayang gamit? Gamit ang pera ng mga Pilipino? Oh. Kung hindi nyo kayang lusubin ang palasyo ng mga ahas, hindi ba dapat lusubin ng mga Pilipino ang bahay ng mga magnanakaw? Pa-comment pa sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.